Tapos, siyempre yung, Parang ano, no? Parang obituary. oo, parang Ilagay gano'n. niya. Pero sa wedding, obituary. Gano'n nga siya, ina-announce ko So kung siya. may tutol sa patay na to, sabihin nyo na sa, ngayon. sa death reveal. Death reveal. Alam, Bubuksan yung casket. Oh, joke ni ano yan, ni Ginook ni Alex Calleja yan. talaga? Oo, galing nga Ano niya yun? eh. Anong Kasi gagawin? parang napag-usapan nga yung gender reveal. Sabi niya, papausot niya daw yung death reveal. Hindi namin alam kung sino namatay. Hula ko yung tatay niya. Medyo mahina na yun. Ang galing na skit niya na yun. Loko. Tapos pag yung pagkaganon, si tatay. Galing na skit ni May Alex. puputok pa, no? Kung anong kulay. Yun ang matay. Tsaka yun nga, yung tulad nga na may pinagbabagayan rin kasi may isa rin ako napanood na yung parang detective style. Kaso yung basta hindi bagay. Hindi mukhang detective. Oo, hindi siya, mukha lang siyang parang dirty old man yung naging dating niya. Kasi nga, yun nga, parang, so, sa akin, mas okay na yung typical na yung formula Or ng, dapat kasi, yung mga ganun, may significance. oo, yun Kasi pa mas isa. mapupull off nyo yung kung may significance sa Kung may inyo. ibig sabihin sa inyo, no? Hindi yung parang bigla kayong detective. Bakit? Yung parang may catalog lang, sir, kung gusto nyo, ito, squad. Meron, Gano'n. meron tayong dito, detective team. Gusto nyo to. Discounted to, sir. Kasi yun yung Ito pinakamadali medyo yung uso costume. to ngayon, sir. Squad, yan. Tapos, sige, yan na nga lang. Mas mura yan. Boy sa taba, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Hindi ko na alam kung anong episode. Tignan nyo na lang kung anong episode dyan. 35. Joke lang, hindi ko alam. Basta yun, 30 plus. Kasi nagkamali rin ako doon sa isang episode eh. Talaga? May naulit ba tayo? May namali akong count. Nandun naman yan sa title at hindi naman importante yan. Ang importante ay sama-sama tayo dito. Kami ang Row 4. Welcome sa Row 4. Ako si Ton. Ako si Mac. Yan, ito ang episode yan, blank. Yan, fill in the blanks na lang. Ito na siguro ang last episode for the month of June. And Since June yung yan. usapan. Anong uso ngayon June? 'Di ba kakausap lang ang napag-usapan natin recently is yung divorce. Saktong-sakto. Ang June is panahon ng Parang nakalimutan na kasi ata eh. Kasi ang tawag dito, napatungan siya ng napatungan ng Independence Day, Pride Month. Pride Month. So nakalimutan ng June din is tag-ulan. Wedding season. Kasalan. Yeah, wedding tag-ulan ng pag-ibig. Ng pag-ibig. Bukod sa February, June is ikakasal naman. sa tingin mo sa Philippines lang ba 'yun or Hindi, ito kasi siya ang dahilan kung bakit sige June. nga, sige. Kasi the name June is derived from the Roman goddess of marriage, Juno. Yun. Families believed when a couple married in June, they would be blessed with happiness forever. May natutunan kayo, 'di ba? So June, kaya rin June ang wedding season dahil doon sa binanggit ng kaklase natin na si Mac na June. Yeah, Hindi ko naintindihan yung sinabi. Nakatutok ako Galing dun. siya sa Juno, na goddess of marriage. Juno. Roman goddess of marriage. Pag tinanong ka ng pare, do you, ano ba yung doon? Parang do you accept ganito? June. Juno. Tag dito. True thick and thin, June. Yun pala yung, kaya doon na galing rin yun eh, yung I do. June talaga Doon yun. talaga na ang etymology ng I do. Yung bang term yun, etymology? Alam ko yun yung parang what is etymology? pinanggalingan ng word. Okay. Yun. So may natutunan tayo? Okay na. Meaning the study of the origin and history of words. Diba? So June, kasalan. Ano nga bang meron sa kasalan? Usapan siguro ang nakakatawang napapansin ko dito, SDE. Alam mo yung SDE? Same day edit. Yan.
Nakakatawa lang kasi may formula na siya. Tuwing nanonood ako ng same day edit, etong mga to, hindi nawawala yan. Yung syempre yung vows lagi nandun. Yun. Yung naka-zoom in sa coppola. Tas- ng vows. Yung binabasa, tas mamaya-maya mag-change ng scene, pero naririnig mo pa rin yung vows nila, dire-diretso. Yung shot ng sing-sing. Yeah. Ayun, hindi nawawala yung shot ng sing-sing shot ng na sing-sing. may ilaw na umiikot. Medyo, ano na to ang ano na lang dito pa, creativity, yung pagalingan ng creativeness sa showcase ng sing-sing. Pero parang yun yung mga points na kailangan ma-shootan yung sing-sing, Bible, Bible, yung Bible, no? na, Yung nag-aayos yung babae, nagtatawanan yung mga lalaki. Huwag mong dire-diretso, Ay, yung sorry. isa-isayin natin. Sige. So, yung isa nga is, yung may shot nga ng babae. Alam mo kung Nag-aayos saan? pa sila. Plus, yung laging may shot sa bintana. Na nakahawak siya ng bouquet na. Di ba? Di ba lagi may ganun eh? Ganun na. Tapos titingin sa arang. Pero, tawag dito, Ah. yung SDE nyo, Meron hindi ko kami. na matandaan. Ayun nga, may ganun rin. Pero, Ganun din. medyo nandun kami sa brink ng wala pang drone shot. Kaya medyo may excuse kami. Wala kayong drone shot. Kasi nga, hindi pa Rin boom ang drones Hindi nung pa time boom. na yun, ano? Oo. Meron na, pero hindi pa siya. Nung Parang time na yun. hindi pa pinapackage ng mga video Na may drone shot. Actually, yung kita nga nila doon, pinambili nila ng drone. Yung sa amin, yung SDE namin. talaga? Pinambili nila ng drone. Ayos. So kami ang Sayang. nagisusi. Sayang, hindi pa umabot sa inyo yung drone shot. Pero yun nga, yung sa amin medyo simple lang. Yung pinaikot lang yung singsing ng ganun. Tapos yung yung bouquet, pinaikot lang rin. Tapos medyo basa yung bulaklak. Medyo naman, sa tingin ko decent naman yung SDE namin. nun. Simple lang. Sino Simple. na nga ba yung nyo? Videographer? Si Kuwa, Tristan Kuwa. Ayun, Siya ang, Tristan kung Kuwa. hindi, ewan ko kung kilala talaga siya. Pero alam ko siya ang father of mobile photography or videography. Totoo ba? Talaga? Siya nagpasimula ng gano'n? Parang yun yung pinag niya. At alam ko, naging kilala na nga rin siya Sa kasi mobile? alam ko, shoot siya yata ng Samsung. Kung hindi ako nagkakamali, sinut gamit. Oo. Parta siya yung... Tapos sponsored ng Samsung? Siya talaga yung gumawa, pero para si Samsung talaga yung nag-release tong ad. Talaga. So, si Tristan ad Kuwa. ng Samsung. Ad ng Samsung. Galing Talaga. So, sa tingin, kung hindi ako nagkakamali. So, Tristan ko, i-check nyo na lang. Sa kanya rin ako, isa siya sa mga consider ko na kung bakit ako nag-start natin sa mobile videography nga. Yung gamit lang ang mobile phones. Yun. So, mabalik tayo sa kasalan, yung SDA formula na SDE. Tapos yun nga, yung nagbibiruan yung mga, yung groomsmen tsaka yung Nagtatawanan. bride. Tatawanan. Pero ang totoo dun, wala naman talaga yung pinagtatawanan. Pero binasag ko yan kasi nag-start talaga ako ng pagtatawanan namin yung mobile. Naggawa ako ng pagtatawanan namin. Medyo dark nga yung mga biruan namin. Para talagang tumawa. Para at least totoo naman talaga yung tawanan namin. Kasi mapapansin mo siya doon sa video kung peke, genuine yung peke. tawanan. Kasi yung totoong tao, parang napapatakip ng muka, yung parang nahihiya. Yung parang nagtatawanan talaga kayo na may camera, na aware ka may camera. Kesa yung mga tumatawa talaga ng ekeps. At saka, ang ko rin, medyo kengkoy rin kasi talaga kami ni Ana. So, meron nga yung tumatakbo kami sa simbahan. Tapos, nang ulol lang rin siya na tumatak. Kasi nga, parang nachichisian kami. Tapos, gawa na lang siya. Kailangan mo kasing basagin. So, yun. May mga formula yun. Tapos, syempre, yung yung papakita yung singsing, di nawawala yan. Yung pagtapos na kayo. Hindi, yung sa simbahan na scene. Tapos, naisuot nyo na yung singsing. Pareho kayo. Naisuot na yung singsing, tapos papakita niyo yung singsing na, ayun nga, kasal na kayo. Tsaka syempre yun yung gano'n. Pero rin yun parang yun yung doon ako madalas kilabutan sa mga SDE. Biglang bubukas yung Ang dami na rin nasirang ganyan. Tapos dadaan. Yung si tita mo, yung tita mo na gumano. Pero ngayon yata parang mas strict na sila na parang mag-a-announce na
walang dadaan during yung time na yun. Medyo na Tsaka mas aware na rin naman yata yung mga tao ngayon sa SDE. Noon kasi, alam ko nung mga unang-unang times na may mga SDE na ano na yun, maraming hindi aware eh. engrande na rin siya pag may ganun. Parang medyo bigatin. Uy, may SDE, ganun. Hindi, pero yung mga una nga na meron ng ganun, hindi pa aware yung mga tao na may videographer sa paligid na may mga shots sila na specific na kailangan ma-achieve. So, prone sa harang, prone sa mga magugulong sa magugulong bisita. Pero ngayon, feeling ko mas na-announce na or mas aware na yung mga tao. Yung videographer yan, iiwas tayo. Isasingit ko na lang. Ano yun? Hindi, nagkaroon ng miscommunication doon sa schedule. Parang alam nila, ganitong oras, pero hindi pala. So, ang dating late sila. So, habang naglalakad yung bride style, nagsastart na yung pare magmas. Sama naman nun. Oo, kaya parang naawa yung may mga netizens na naawa, parang uulitin yung kasal nila. In-sponsoran sila. Parang ganun. Ay! Dapat pala gumawa ka na lang ng commotion talaga nung kasal niyo. No? Alin? Kasi meron din yung kinasal sa KFC. Bakit ako gagawa ng commotion? In general to. In general. Parang gumawa ka ng commotion sa kasal niyo para... Kasi, ayun nga, yun, in-sponsoran sila ng bagong kasal. Okay. Meron din kasi sa ibang bansa to, kinasal sa KFC. Alam ko yan. Yung reception nila doon, tapos binash ng mga tao na parang nag-propose lang ata nag-propose. Nas KFC lang daw. Ang dami ng nag-sponsor sa kanila. Alam nga. Ganun lang pala eh. Sinend ko pala ata kasi sa yun or sinend mo sa akin. Yung biglang pinag-sponsoran sila ng kung sino-sino. Ng KFC tapos kung sino-sino na sumunod. Parang madami na ibang kumpanya nakisali. Isa pa, usapang, ano nga yan? Ewan ko kung narinig niya yun nga parang minamadali ng pare. Or hindi naman yung pare, parang minadali yung wedding dahil nga sa miscom sa schedule. Sa ano yun? Organizers yun, no? Oo, pero hindi ko sure, pero parang ang organizer ata isa sa mga ninang, gano'n. Parang may miscommunication. Miscom. Yan ang mahirap talaga. Tsaka ang nakakaawa pa dyan talaga yung, kasi big day mo yun eh. Big day niyo yun eh. Tapos hindi siya, yung masisira, parang wala siyang undo kasi. Tsaka once in a lifetime na unless ma-approve ang divorce. Dito sa... Divorce or no divorce? Naging segment talaga yung divorce or no. Laging doon na lang rin kasi ang ending natin eh. Hindi kung nagtalo, divorce. Yung isa pa, speaking of wedding is yung... Recent lang mga kinasal? Sige, isingit na lang rin natin si Zanjo. Yung di ba biglang kinasal sila? Zanjo? Oo. Marudo? Di ba? Medyo matagal na to. Kinasal na rin ba si kinasal Zanjo? na siya. Pero, ang inassume ko, bilang mga judgmental tayo, inassume ko na, malamang to buntis. Wedlock, ano nga? Born out of wedlock. Born out of wedlock, parang gano'n. So yun, parang, tama nga na nagdadalang tao yung babae. Sino ba ang napangasawa niya? Hindi ko kilala, pero celebrity rin. Aria Taide daw. Kapatid ni Arjo? Talaga. Okay. Ayun. Pero nakatuluyan ni Zanjo. Bakit nga ba natin na-bring up yan? Basta yung usapan ko sa akin, tingin ko mas genuine para sa akin yung mga ganong kasalan. Kumpara doon sa, ito yung hiwalayan. Ito yung uso yung hiwalayan nung time na yun na di ba yung mga naghihiwalay yung mga celebrity. Tapos, meron pa yung, di ba yung kay Bea, yung nag-propose. Tapos biglang nag-back out. Kaya, ano nga ba naging issue nila? Iba-ibang side eh. Parang prenup ata. Yun. Parang iba-ibang side eh. Kasi mas big time ata si Bea. Ganon, pero may sinasabi rin silang issue daw kay Bea naman. Basta kung ano man yung issue nila. Kaya sa akin, medyo parang ang lang na kung, celebrity kasi sila, so talagang mapapublic yun. Pero yung ganong lahat pinapublic, mas okay ako dun sa biglang, kasal na pala si ganun. Kasi yun yung, parang gusto nyong intimate talaga. Yung intimate. Ayun nga parang, siguro bilang public figure, yung mga nagpa-publicize ng wedding nila, gusto talaga nilang public yung wedding. Kasi, parang yung mga ganun. Parang show na lang no? Or tsaka, kung kunwari ako, hindi ko alam kung masasabi ko pa rin to pag sikat na tayo. Na
Pero, Hindi mo ipa-public yung ano. parang hindi, yun yung mga Siguro bagay na after. hindi, Hindi, yung after yung... ipopost yung mga videos. Pero yung lahat ng affairs hanggang ikasal, parang tahimik eh. Kasi, ang nakakaalam lang naman dapat talaga niyan, pamilya, kaibigan, tsaka kayong mag-asawa eh. Ayun. Hindi naman talaga siya rule, pero... Hindi naman siya. Pero yun nga, mas maraming nakakaalam, mas marami. Di yun nga, ang layo natin doon kay, biglang, hindi, binalikan ko lang since related siya sa wedding nga. Tapos biglang, yun nga si Zanjo. So sabi ko, yan, mas okay yung ganyang kasal na talaga kaysa yung nag-aambahan na engage, tapos biglang atrasan naman pala. So yun, yun, kasal na. Tapos ngayon nga, si Carlo Aquino, kasal na rin ngayon na. Nabalitaan mo ba, ano yung issue tungkol doon? Ano yun? Meron kasi siyang, kabatch ata ni Ange. Yung may ano. Yung may anak sila. Pero parang, open naman ata to, hindi naman yata siya secret. Pero may konting ano sila eh. Nagka-problema sila na parang sa side ni Carlo Aquino. Hindi parang pinapakita sa kanya yung bata. Tas naman sa babae, open naman siyang pumunta dito. Pero ang rule ng babae, hanggat parang papalit-palit ka pa ng girlfriend. Parang ikaw lang ang pumunta. Huwag mong isama yung bagong partner mo kasi ayokong parang magkaisip yung bata na bakit pa iba-iba ng parang nabasa ko nga yan na ngayon mas tanggap niya na kasi nga kasal na. Pero yun yung rule niya, pero kung yung parang yun na yung the one, yun sige, willing akong ipakilala mo siya. Pero hindi pa nangyayari, so abangan natin kung anong mangyayari. Kung bullshit lang yung ano niya, yung dahilan niya na yon na talagang hindi niya lang pinapapunta. Pero para sa akin, iba-ibang partner, ano siya or ayaw niya lang talaga na may kasama si Carlo Aquino na iba. Kasi ito, pinakasalan niya na eh, kung hindi pa rin pwede. Hindi talaga totoo yung dahilan niya na dapat hindi ipa-iba-ibang babae. Pero sa akin, parang tama yung logic ng babae. Yun, tama naman talaga. Tsaka right niya naman din yata talaga yun na bilang magulang ng bata. Pero, yun nga, ngayon kasal na si Carlo Aquino eh. So, yun na yung... Yun nga yung sinabi niya. Diba? Parang sabi nga nung babae, parang pangalawang nanay na rin ng bata. Pero kung hindi pa rin pumayag, hindi ko na lang alam kasi kung nakikita-kita na sila. Kung hindi pa rin siya pumayag, hindi totoo yung una niyang statement na bawal yung paiba-iba. Dapat yung pakakasalan mo na. The only time will tell na nga lang. Yan. Tapos parang meron pa kasi yung na-offend yung babae na nagbibigay naman si Carlo Aquino. Pero parang ang term ni Carlo Aquino is yung binibigay niya para sa kanilang dalawa. Pero hindi tinanggap ng babae yung parang sinabi niya na yun kasi para sa bata lang yung binibigay mo kasi nagtatrabaho rin ako ng sarili ko para sa amin nung bata. Parang hindi para sa akin yung nakukuha ko sa'yo. Para sa bata lang. Parang gano'n. Kay Mama Oj. Inisplok lahat yun. Si Mama Oj. Ay, di ba? Kaya ba si Mama Oj? Hindi. Si Oji Diaz. Mama Oj. Natatawa kasi ako na larang kunwari bagong sikat lang ng tao, Mama Oj na rin. Parang mo na ba yung right tawagin siyang Mama Oj? Tita muna siguro, Tita Oj. Hindi, pwede mo na akong tawagin Mama. Si Mama Oj. Si Mama Oj. Oo. Isa pang common shot ng isang SD is yung kuha ng groom na umiiyak. Habang paparating yung pagkapukas, after nun, tas titignan niyo yung itsura ng lalaki umiiyak. Wala pa naman ako sa lahat ng nakita ko, lahat maiiyak rin kasi talaga. Hindi ko rin alam kung bakit, pero siya. Parang this is it na yun, eh. Naalala ko nga parang nung sa kasal mo, maiiyak din ako eh. Talaga? Oo, kahit hindi ko naman kasal yun. Oo. Hindi, pero may mga ganun, may shot rin yun, kasama rin yan sa formula, tinitignan nila yung mga shot ng naiiyak sa moment na yun. Yung mga bisita rin doon sa, ano ba tawag doon? Aisle, yun sa mga... Yan sa mga aisle. Sa simbahan mismo. Nakapag-best man ka na ba? Hindi, yun nga yung pinagtatampo ko sa mga ito. Kaya nga biruan namin lagi, ako naman ako na yung best man, kasi hindi pa ako napipili. Talaga? Ikaw na lang ang chance ko. Dalawang beses na pala ako eh. Kasi sa akin. Sabi nga sa akin, andaya ko daw kasi ikaw nga daw yung ginamit ko. Na, sabi ko, he's the best. Talo lahat. I'm not better, I'm the best. I'm the best man. Mga good man lang kayo.
Pero Yung yun, kay Mobile, parang binasag ko rin yung hiya ko dun mm. Kasi, tas si Koy pa yung MC nung time na yun. Oo nga pala. Si Koy yung kinuha nila eh. Yung introduction pa sa akin ni Koy nung Mm. reception na, parang iningrandihan niya rin yung Oo. pagkakasabi ng pangalan ko, hindi pala, sinayawan ko na sila natin. Okay. Asan na ba yung video na yun? Hindi ko alam kung paano ko hahanapin eh. Kay Mobile siguro. Di. Pag nahanap natin, i-play na lang natin. Sinayawan ko sila, pinagtuturo ko lahat sila doon. Parang naalala ko nga yan. Sila. Matron, pag Maid of Honor kasi single. Single pa yung Maid of Honor. Hindi ko alam yan. Ayun, yung term. Pero pag may asawa na yung Maid of Honor. Matrona. Parang Matron of Honor ba? Hindi ko alam. Search nga natin. Yan. Sige. Masisita na naman tayo. Hindi na naman kayo nagre-research. Kayo talaga mga taga-Rofor. Ayan. Matron of Honor nga rin. Matron of Honor. Ayan. So, hindi ko alam yan. The same role and fulfills the same duties as a Maid of Honor but has already had a wedding of their own. Okay. Hindi Yung ko alam term yan. lang, yun. Doon ko lang nalaman nung kasal nila Mobile kasi yun nga, ang alam ko lang na term is Maid of Honor. Iba na pala pag kasal na yung Maid of Honor mo. Hindi ba yung Maid of Honor be with you? Gaganon ka. Isa pa sa mga formula ng SDE, yung inaayusan yung best man, yung groom. Yung diba? sa atin, yung nilalagyan kita ng coat. Tas yung sa'yo si Mobile. May ganun rin yung nagtatawanan kami. Kay Lowell rin, siya yung best man ni Koy. So, inaayusan rin siya. Yung ganun may ganung formula na inaayusan yung groom ng grooms. Paano kaya kung baliktarin natin lahat ng mga yan? No? Ang aayusan yung Or kaya yung malungkot sila, yung parang hindi, yung parang bad trip na yung mga totoong nangyayari. Yung mga totoong nangyayari sa kasal na yung mga pwedeng sumablay. Yun yung i-highlight mo sa SDE. Lahat ng pwedeng sumablay. Ang sa akin, ikaw ba, okay lang sa'yo yung gano'n, yung standard formula ng SDE? Hindi, mahilig akong sa unique eh. Sa akin kasi medyo na-OA naman ako sa iba na sobrang unique naman ng tinatry nilang. May tamang level pa rin ng uniqueness na mapupull off mo. Meron akong nakalimutan ko kung ano yung kasal na napanood ko na kakaiba eh. Pero hindi corny na kakaiba. Ayun. Nakalimutan ko. Sa akin, off na kakaiba. Kasi ang pineg nila is parang sexy na wedding. Awkward nun, harap mo mga pamilya eh. Gets mo? Tapos ipi-play yun sa pamilya. Tapos, paano? Mga naka-two-piece? Hindi. Parang meron siyang parang sexy time, parang ganun. Na nandun sila sa bed. Yan, parang, ikakasal naman na eh. Pero yun nga eh. Pero too much para sa akin. Tapos ipi-play mo sa harap ng tatay. Di ba? Gagano naman pa yung tatay. Di ba? Mo. Padan pa tayo eh. Di ba parang mali eh. Ang hindi lang siya, ang off lang para sa. So yung iba naman parang medyo nagagasgas nga yung parang gangsta squad. Yung mga squad na alam ko ginawa ni Juni to eh. Yung okay lang si Juni, feeling ko may rights. American Gangster. American Gangster. Naka-coat. May pinagbabagayan kasi. Kasi pag pag mga malapiki blinders yung datingan niya pwede. Pero pag yung mukhang commoner na Noypi, parang hindi kasi akma eh. Depende kung magaling yung videographer niya na pull off niya yung ganung datingan. Kasi alam ko kila Juniboy ganun ang ginawa. Si kapatid ni Kong. Hindi ko napanood. Maganda naman. Hindi, para sa akin okay lang. Kasi celebrity sila eh. Kumbaga ika-categorize ko. Parang para sa akin, tulad nung stance ko sa gender reveal na medyo naano ko siya sa mga celebrity. Pag ang celebrity gumawa ng gender reveal, okay lang para sa okay. Kasi nga, celebrity sila. So, I mean, tinututukan talaga sila. Oo, tinututukan. So, yung mga ganong. Tsaka kasi, siguro isa na ring parang pang segunda dyan. Medyo marunong umarte sila, Juniboy. Hindi ko sila napapanood. Pero yung mga ganong parang kaya nilang i-act out yung gusto nilang mangyaring kwento ng SDE. Kasi meron yung gusto nilang ganun, pero mahihain yung groomsmen mo. Wala, mahirap i-pull off yung ganun. Magmumukhang awkward lahat. Tsaka yun nga, yung tulad nga na may pinagbabagayan rin kasi may isa rin ako napanood na yung parang parang detective style. Kaso yung
basta hindi bagay. Hindi mukhang detective. Oo, hindi siya, mukha lang siyang parang dirty old man yung naging dating niya. Kasi nga, yun nga, parang, so, sa akin, mas okay na yung typical na, yung formula Or na, dapat kasi, yung mga ganun, may significance. oo, yun Kasi pa mas isa. mapupull off nyo yung kung may significance sa Kung may inyo. ibig sabihin sa inyo, no? Hindi yung parang bigla kayong detective, bakit? Yung parang may catalog lang, sir, kung gusto nyo, ito, squad. Meron tayong, dito, detective team. Gusto nyo to. Discounted to, sir. Kasi yun yung pinakamadali. Ito medyo costume. uso to ngayon, sir. Squad. Yan. Tapos, sige, yan na nga lang. Mas mura yan. Kasi meron naman yung, lalo na pag ikaw pala yung unang maagawa nun. Kasi meron yung nagpakasal. Ang ganda rin nun eh. Nasa invitation nila. Tapos nasa SDE rin nila. Yung, ito yun, magkikis na sila. Tapos parang shot ng paa, tapos pare sila na Chuck Taylor. Tapos tumingkayad yung babae. Tapos yun na yung biglang nag-post, tapos naging picture siya. Yun yung nasa invitation nila. So, maganda kasi nga parang... Uncommon, no? Uncommon. Sila, natandaan ko, sila Jay, ganyan yung forma yun. Chuck sila. Ayun, maganda yun. Black wedding yun sa kanila eh. Kakaiba rin yun eh. Tapos sa cemetery yung... Bagay talaga. Parang bumagay, kasi makista. Yun nga lang, naghiwalay sila. So, balikan natin sila dun sa divorce episode. Sayang rin yun. Anyway, ayun yung ganun yung... Hindi naman siya nakakatawa talaga, pero mapapansin mo na yun yung formula talaga. Nakakatawa na lang SD. din kasi nga ang dami mo makikita ng ganun. Pero hindi naman to nakatry akong hindi naman siya SD. Pero yung kinasal sila Jax, di ba naggawa? Ikaw yung gumawa? Hindi naman, may mga rin doon, common na shots. Pero, kasi nga, gagawin mo, kailangan talaga Parang, para masabing, parang magmukhang wedding talaga. Yun talaga yung formula niya. Hindi talaga siya, parang hindi mo siya matatawag na parang wedding video. Kung walang ganun, yung mga, anong tawag sa ganun? Mga part na gano'n. Hindi, kalimutan ko. Key points. Yun yung mga... Pero nakakatuwa din mag-edit ng time na yun. Yung lalakad, di ba? Yung hanggang sa yun yung tagtag ng Ganda rin ng kanta, yung rendition na yun. Sana yun, di ba? Sa play. Ay, depende pa rin yan. Yung mga kanta rin na gagamitin dun sa mismong SD. Maganda rin yun. Kasi yung iba yung medyo hindi na, ito sa tingin ko parang hindi yung mismong ikakasal yung nag-decide. Kasi mali yung para sa akin, hindi maganda yung ginamit na music video. Naging parang siya, pang commercial na stinger, yung hindi siya... Ano bang point mo? Sorry. Hindi, yung ginamit na music dun sa SDE. Hindi, may naalala lang ako na ginamitan siya ng sound na sound hindi effects. na background music mismo. Buong, 'di ba may tugtog yun usually? Yung background music na sinasabi mo hindi bagay. Yun nga, yung para siyang kung pwede mo siyang gamitin pang trailer. Boom. Yun nga, mga sound effects. Kasi kung plus, kanta. Oo, pero yun nga, yung kasi hindi ka naman usually lalo na sa mga kasal, hindi ka gagamit nung buong kanta. Or minsan, hindi nga siya kanta talaga, medyo musical ganun. So, background music nga. Plus yung sound effects nga. Pero yun nga, basta yung buong background music, para siyang pang gym workout ang ginamit. Parang ganun yung dating. So, oo, maangas. Pero wedding video yan. So, hindi siya maangas. Parang yun yung gustong... yun yung gusto i-pull off nung editor or yung videographer nga. May tamang event para doon no? Hindi yun yung hindi pang kasal yun. Tapos yun nga, kaya nga sabi ko, baka siguro... Tapos sabog sa uli yung napapayag na lang yung... Baka si Michael Bay yung gumawa nung siya yung nag-direct nun. Nag-transform yung sing-sing na binibidyo na umiikot. Tapos may sabog-sabog. Yan. Yung ikaw ba, ako happy naman ako doon sa SDE namin. Di ba maganda naman yung SDE natin? Parang intimate lang siya na simple lang ganun. Di ba, no? Tsaka yung time na yun, hindi pa kasi siya ganun kauso rin eh. Parang advanced na siya para sa nung time na yun.
Wala lang talaga kaming drone shot. Eh, hindi pa naman din talaga Oo. uso ang drone shot noong time na yun. Yung human drone lang. Yung Pero ang ano nun, yung selfie ang ginawa. Parang ayun din, naging ano rin yun eh. naging formula rin yun Yung nakapalibot lahat, nandun lahat. Yung malaking, parang tight shot ng kumpleto kayong lahat. Ang tawag dito? Slow mo shot na nagtatawa. Ay, nasabi na nga natin yun. Pero ang ganda nun, gustong-gusto ko yun. Yung nagtatawanan ka, yung mga groomsmen tas nagtatawanan tas slow mo shot. Tas puro nakasuit. Angas na na itsura kasi nun. Meron yun, di ba? Yung may shot din na gano'n yung mga babae tas yung mga lalaki naman. Yung magkasunod na frame. Laging pa-feminine kasi yung pag-use sa mga grooms ay sa mga bride. Biglang pa-sweet yung pinapagawa sa kanila eh. Pero alam ko na break na yun eh sa ibang mga video. Yun, may twist-twist na binabaliktad rin nila yun. At tapos ito rin, nauso na rin yung pagalingan ng first dance as couple. Oo. Yung nakakoryo. Sunod-sunod yun eh, na naging... meron pa nga sila Zeus. Ay, tama ba? Kinasal na pa si Zeus? Yung mga dancer sila, di ba? So, yung parang plus factor yun na since dancer sila, di lalo yung may bukod pa dun sa first dance as newlyweds. Meron yung magpe-perform yung isa sa magpartner. Yung pag magpe-perform siya para dun sa asawa niya. Yan, nauso rin yung ganun eh. Ayaw ko kung meron ng ganun dati. Pero naging uso yung ganun. And naalala ko lang, medyo ang awkward lang nung yung mga... pero siguro normal na lang siya or baka ako na lang rin yung... Pero alam ko napuna yun eh. Yung... or may nag-brought up. Yun, di ba yung hinuhugot yung garter? Tapos di ba nga nandun may airpods? Yung gano'n, parang... Pero ano naman yata yun? Hindi, alam ko ritual nga or parang traditional. Hindi, pero may nag-brought up lang kasi. So, syempre, since na-brought up nga, mapapaisip ka. parang ang awkward. awkward ng ganong pero mo. yun, feeling ko mga minor naman na yun. Ah, Kumpara dun sa sinasabi mo nga na yung sexy, yung tema. Kasi kung buong tema, ibig sabihin buong kasal. Ganun yung As in, lingerie yun. Oo. Ang weirdo naman. Weirdo. So, US yun. US. Hindi, dito yun. Dito? Pinoy yun. Lakas naman nun. Hindi siya. Hindi, basta sa ko yun, mutual. Kakilala mo to? Akala Hindi ko naman totally celebrity. kakilala sa to, alam ko MC siya. Ayan na to, nag-specific na tayo. Basta, doon siya sa linya na yun. Sorry. Kung malay ko, nanonood pala siya neto. Kami yun Basta sa opinion natin. Ganun. Kung sa kanila, nag-fly yun, wala namang problema. Kung tayo lang naman ang tatanungin, hindi mo preference yun. At saka parang lang sana hindi siya tipong nakafocus ka doon sa SDE. Kasi bonus na lang yun eh. Kasi medyo ngayon parang tama ba yung pagandahan ng SDE? Hindi yung pakikiramdaman mo, yung parang araw mo yung wedding. Mas lamang na, yung social media era kasi, na kailangan maganda yung pagarbuhan na ng SDE. Yun nga, kaya nga, hindi ko alam kung tama yung term na saturated. Yung basta medyo sana hindi mawala yung essence ng kasal mismo. Kasi dahil baka naka-focus na kayo masyado sa SDE na kailangan perfect yung SDE, ganun. Hindi ko matandaan yung SDE ni Koy. Kay Koy? Oo. Ang natatandaan ko, ang ganda ng suit ni Koy. Blue. Blue, Kasi garden wedding to. Hindi ko na rin, ang naalala ko lang syempre yung mga shot nga namin. Yung nga. Pero yan pa pala isang tatanungin ko. Kung kunwari papipiliin ka ulit ng kasal, anong... Papipiliin ng kasal? Hindi. Anong setup? Papakasalan mo pa ba si Ana? Hindi, sa iba. Hindi. Yung setup, parang church ba or garden or what? Ay, hindi. Wala naman akong, hindi ako naging... Specific. Sa ganun eh. Ako outdoor. Outdoor ang yung beach, yung naka two-piece lahat. Kasi may rule rin dyan. Depende. Sa Christian yun. Depende. Christian naman ako. Ganun ba? Sa Christian. Pero alam ko, hindi pwede yun sa Catholic eh. Hindi nga pwede. Ayan. Pero, may mga special cases, pero yun nga, hindi siya nire-recommend ng simbahang Katoliko. Ayun. Pero ako, parang outdoor ang ko. Siguro sa kakapanood ko na rin ng
Sa grahe. Sa garahe. Ano yun? Sa garahe. Sa garahe. Kala ko Sa parang outdoor lang. sagrado. Sa garahe. Ano ba? Garden, beach, anong outdoor? Wag beach ba? Kasi may Hassle nakita yun. ako, Hassle yun. mga mountain climber sila. As in, sa cliff sila nagpakasal. Ah. Medyo astig rin yun kasi... Ayun, yun yung mga sinasabi kong akma sa inyo. Kasi kung mountain climbers talaga kayo eh. Tapos, sila, pag hindi ka nag-aido, nag-dive sila. tatanggalan ka ng harness. Nag-cliff dive sila. Ah? Pagka idol nila, talaga? lahat sila tuwalo, no? Ay, Ang kulit yun, rin, no? Kulit. Ayos yun. Siguro sa akin parang garden, gano'n. Garden wedding. Marami dito sa Tagaytay. So, saktong-sakto yan. Kumuha ka ng lupa dito. Tapos diyan kayo paasal sa Tagaytay. Pero, sa Garden of Memories kasi ang gusto ko sana talaga. dalawa rin yan eh. So, medyo related rin siya sa Antipolo, Laguna natin na wedding capital to eh. Tagaytay. Talaga ba? Oo, ang dami Ay, nagpapakasal oo, ng nga Tagaytay. Sila Mobile, di ba? Tagaytay rin sila. Oo. Oo. Dami. Saan ba sila? Alam ko yata Aquila. yan, Calarweg. Ay, ano ba yun? Ano yung sikat na simbahan dyan? Na usually Hindi. pinagkakasalan? Ano ba yung naging kasal nila, Mobile? Calarwegan, no? Hindi, sa Aquila sila. Ah, Parang garden. Venue rin yung ano nila. pero iba kasi Hindi pag sa yung... simbahan. Saan ka na sa Tagaytay? It's okay. Yung parang iba eh, no? Iba yung dati pag sa Tagaytay ka kinasal eh. Medyo hindi naman siguro legit, pero parang iba rin. Ibang level ba? Either yon or Antipolo eh. Depende kung sang side ka ng ano eh. Kasi alam ko Antipolo medyo hindi eh. Tagaytay talaga eh, no? Tsaka mas malamig eh. Parang mas malamig. Yun, yung strip ko malamig eh. Ayun. Tsaka lang, yung hindi matao. Intimate wedding lang. Actually, dapat ngayon siguro, hindi, kasi kasama na dyan yung mga sponsors rin kasi. Pero depende na pa rin naman. Ikaw ba, Lab? Kung sa tingin mo, mas maraming tao ba o mas less tao? Hindi ko gusto talaga natin dapat konti. Onti Pero, lang. nung sa catering, parang same-same lang yung magagastos mo. So parang dinamihan na lang Dinamihan natin. Okay. Dahil nga, ang dami. Ay, hindi Pero pa natin... budget-wise din talagang mas sulit nga kung ang bayad mo mas konti, mas mura. Mas okay na talaga yun. Tapos ano na lang sila, naka pay-per-view na lang sila. Via Zoom. Tuwing Sunday ng tanghali yan. Parang laban ni Pacquiao. Ganun, no? Hindi na pagkakitaan mo pa, no? So, yung mga sponsors po natin, nood na lang tayo sa pay-per-view. No. Naka-live telecast. Yung... Pero ang mga sponsor niyo, Boysen, mga semento. Hindi ko alam kung anong episode namin na pag-usapan yung mga yung dues sa kasal. Yung pag ikakasal ka na kasi meron diyan yung 'di ba? Or sa tingin ko uso na rin siya talaga ngayon eh. Kasi ano na ngayon parang monetary na. More on mas nakakatulong kasi yon kumpara sa reregalo ng 5 rice cooker, 5 microwave, ganun. Kasi kunwari pag may nag-ano na ng washing machine, ano yung reregalo? Dryer, o sabon. Mas ano yung ibibigay nyo nila, parang funds ng mag-asawa, ng newlyweds. Nyo. Hindi, ang tawag dito, hindi kasi uso dito yun eh. And hindi ko rin alam kung paano nag-work pa to. Yung naka-register na ba kayo? Parang ganun yung tanong lagi pag ikakasal. Parang Senomar? Hindi. Ito parang ang pagkakagets ko dito sa parang did you guys register? Parang ganun. Parang may either appliance store kang pagre-register na ito yung mga gusto naming matanggap na gift. May way ka pa niyan kung paano mo siya i-phrase doon sa invitation nyo. Parang gifts are something. While your gifts are appreciated, parang we prefer money. Parang may nakita na ko yung tinitik nila eh. Na tawag dito. Yun yung prefer nilang ma-receive na. Sino ba yung nagganyan? Si Koy? Si Koy rin ata nagganyan rin ata siya, sila. Ganun rin ata sa atin, Love, hindi ba? May ganun rin tayo, di ba? So, yan. At talagang yun yung mga isa pa sa mga exciting parts ng alin? kasal. Cha-ching. Sila, sabi nga ni Poy yung nung kinasal nga sila. Napanood mo ba yung ganda rin ng wedding video nila, Poy.
parang ang gandang gawing business to, pakasal ulit tayo, ganyan. Kasi ang dami lang na-receive na funds nga. Alala ko yung proseso ng, ito actually sa Catholic wedding, gano'n. Alam mo yung tututol sa kasal? Alam mo bakit hindi nangyayari yun? Bakit? Dahil sa wedding band. Ano yun? Ang wedding band, parang banner, parang gano'n, wedding band. Tama ba? Wedding band. Ano? Ba't parang banner? Hindi, basta ang term sa Ban na kanya. bawal ka, gano'n. B-A-N. Hindi. Basta ang point dito is, diba, tawag sa kanya wedding band. Tapos ang mangyayari doon, pupunta kayo sa church, tapos yun, magre-register kayo na ikakasal kayo. Tapos wedding band, ipapaskil kayo, every mass, sasabihin na ito si ganito at si ganito ay ikakasal sa ganito. Para pag may tututol, doon pa lang. doon pa lang. Parang kung hindi kayo sang-ayon, parang ganito sa pag-iisa nila, parang lumapit kayo sa amin. Kaya hindi nangyayari yung tutol ako sa kasal. Kasi doon pa lang, pag walang tumutol doon, wala yun. Parang ganun. Hindi, paano kung hindi niya lang alam? Hindi, yun nga. Yun yung... Pero pwede pa rin mangyari. Ilang linggo yun, hindi siya once lang. Ilang linggong ipapaskil yun sa mass. So may ganung proseso pa. Kaya yun nga sa mga wedding sa movie na kinabukasan kasal na hindi totoo yun. Kasi linggo ang inaabot nun. Plus yung seminar pa nga na... Anong kinabukasan ng kasal na? Hindi, di ba nga pag yung sa mga movies kasi di ba pag mahal kita, pakasal tayo. Tapos parang 2 days, 3 days kakasal na sila. Hindi ganun yun. Kasi nga buwan ang inaabot nun. On top pa nung planning, ganun. Dito sa atin, sa Pinas. Sa Pinas yan, no? Mahabang proseso siya. Unless, depende na lang kung anong klaseng setup ng kasal nga ang gagawin mo. Kasi kung civil, mabilisan lang yun, di ba? Ay, ano? Civil wedding, no? West. Ano ba yun? Alam ko West. West. So, yun, may seminar pa yan na ganito yung mga gagawin nga. Tapos, kailangan nga dapat nadaanan mo yung baptism, kumpil, lahat yun. Pag sa Catholic, sa Catholic to. wedding. Tapos, yun yung seminar, tapos may wedding band pa nga na ipapaskil kayo. Tapos, syempre, yung... Parang parang obituary. Parang ganon. Pero sa wedding, obituary. Ganon nga siya, ina-announce So, siya. kung may tutol sa patay na to, sabihin nyo na ngayon. Sa death reveal. Death reveal. Alam, Bubuksan yung casket. joke ni ano yan, Ginoke ni Alex Calleja yan. Talaga? Galing nga Ano niya. yun? Kasi parang napag-usapan nga yung gender reveal. Sabi niya, papausot niya daw yung death reveal. Hindi namin alam kung sino namatay. Hula ko yung tatay niya. Medyo mahina na yun. Ang galing na skit niya na yun. Tapos pag yung pagkaganon, si tatay. Galing na skit na May Alex. puputok pa, no? Kung anong kulay. Yun namatay. Ang tawag dito. Nakalimutan ko yung sabihin ko. Pero yung sa tutol, pero hindi naman siya bawal na gawin. Ano ibig sabihin? Yung tututol sa kasal? Kasi parang feeling ko pwede pa rin mangyari. Parang hindi ka naman nagsisimba. Diba? Kung puro sa simbahan lang siya Hindi tumutol siya. Pero parang ang tingin ko ang doon is invalid yun pinaskil nga namin So hindi siya Sa bagay kasi kung tututol ka doon, syempre dapat alam na alam mo yung lahat ng nangyayari. So Ba't mo kasi tututulan yung kasal? hindi, syempre yung... Sino ba kasi nagpauso sa movie yun? Tututol ako. Oo nga. Hindi, marami namang ibang dahilan. Pwedeng magulang yung tututol. Pero na-discover ko lang na, kaya pala ganun. Kaya pala walang tumututol right then during the wedding talaga. Dahil pala may wedding band. Ina-announce pala. At saka hindi lang kayo yun Parang yung list kung may, ng lahat ng lahat ng ikakasalan dun yun. So, kunwari, parang obvious naman yun kung kunwari, ikakasal na siya. Tapos titignan mo, ngayon kung tutol ka, edi doon ka sa simbahan pupunta. Parang ganun yung realistic na yun yung reality. Na kung tututol ka. Yung proseso yung hahanapin mo pupunta ka. Hindi yung sa araw ng kasal. Too late na rin talaga yan. 25 minutes too late. Kasi nga drama nga, no? So, yun yung dramatic. Tututol ako may sifons pero di ba, nasa yun? Nasa speech ng or forever. Hindi, wala na. Hindi na. Meron pa ba? Pwede pa rin. So yun na yung last. Hold your peace. Last chance.
Yun ba yun? May ganun pa rin yun eh. Parang kung sino man yung tututol, parang sabihin So niya na parang ngayon. Or precautionary additional measure na lang yung wedding siguro. ban. So yun ba talaga ang purpose ng wedding ban? Yun, yung para sa tutol. Kasi sabi ko yun 'di ba? Isa na rin siguro. Pero ayun nga, kung meron pa rin hanggang last minute. Ang sa tingin ko isa pang rason nun is Announcement na rin siguro. tsaka ano rin, malay mo na hindi naman tutol na necessarily na gusto ko siya. Hindi, dahil mahal ko siya gano'n. Tingnan mo may bata doon no? Nakasilip. Sa tingin ko, baka may ginagawang mali yung, mamaya may Kasal sa iba. or may kinakasama. Hindi, pag may na-wedding kinakasama ban, lang. Na Senomar na yun. Yung bukod pa ay babanggitin ko rin yan. Pero naka-Senomar na muna bago umabot sa wedding ban. Umpisa yun. Nauna Isa na sa yun. mga unang proseso yan is Senomar. Kung Certificate of no marriage. Senomar. Yan yung mga wala sa palabas, yung Senomar. Na nag-register kayo na hindi pa kayo kasal talaga. Or never ka pang nakasal. Sa tingin ko yun rin, konektado rin yan sa annulment. Lalabas ka pa kaya sa Senomar kung annulled ka? Siguro yun rin yun, no? Yung effect nun. Kasi according dun sa na-research ko nga na meaning ng difference ng divorce sa annulment is yung annulment nga talaga is parang hindi ka kinasal at all. So baka nga buburahin ka sa records, no? Baka magiging dito? Kumbaga ma-approve ka dun sa Senomar. Kung yun man yung tamang term dun. Ano pa yan? Buti na lang wala rin kaming kapangalan. Isa rin yun? Para may hit? Kasi... Talaga? Kasi kunwari... Ano yun? Kahit yung isa lang sa dalawang ikakasal? Oo. Oo? Kaya, kunwari, pag medyo generic yung pangalan mo, kunwari, Juan de la Cruz. Eric Santos, gano'n. Meron kang record na kinasal. So, double check. Sa amin, ano pa nga yun, naalala ko, mali pa yung spelling nung Arzaron, nakalagay. Ganun pa. Para siyang, yung itsura ng Senomar, para siyang birth certificate. Bakit pati Arsa doon? Santiago? Hindi, yung buong pangalan ng mga magulang. Mga magulang. So, yun, kasama yun sa proseso. Wala dito sa Pinas, yung elope. Ano yun? Yung... Bakit ba lagi ka nasa ibang bansa? Doon ako, yun ang influence ko talaga sa mga ganyan. Kaya nga gusto ko garden wedding. Yun yung mga ideal sa akin Medyo ako sa Western. Nakasanayan ng Pinas Hindi ako mas trip ko yung Western. Ang elope is run away secretly in order to get married, especially without parental consent. Yan yung sa mga... Tanan. Okay. Yun lang din pala siya. Hindi ko alam. Pero kasi ang tanan dito, not necessarily mauwi sa kasalan Parang ibabahay lang Yung elope kasi talagang ikakasal sila. Parang Vegas wedding, parang gano'n. Yun. Yun kasi usually talaga mag-Vegas wedding kasi mag-elope. Pero yun lang hindi ko alam, may especially without parental consent pala. Parang hindi naman yata ino-honor dito kasi nga dito maproseso Ewan ko lang kung sa kanila maproseso din. Hindi ko sure kung paano ang proseso sana. Pero feeling ko same ang lalo na pag Catholic, parang ano naman yata yan. Ang may difference lang siguro kasi nga may divorce sa kanila. So yung Senomar baka hindi masyadong wala kasi meron ka ng marriage noon Parang ang siguro papatunayan mo na lang doon. Sa tingin ko kasama yun. Kasama yata yun. Hindi man Senomar ang term nila. Feeling ko meron. Kasi di ba may hindi ka na currently married. May pinipirmahan sila dyan May pipirmahan ka dyan. During the kasal pala may pipirmahan ka dyan. Ano yun yung pipirmahan? Certificate of marriage rin ata yun. Napapatingin ako sa asawa ko kung tama ba yung mga sasabi ko. May nakapirma na rin pala ako as ninong. Kila Jax. Ninong nila kami. Ayun, kasama pala yun, mga sponsors dun sa pipirma. Tama. Ayun. Parang nag-wonder ako kung dito lang talaga yan sa atin o kung globally ganyan yung proseso. Baka hindi. Baka iba-iba rin kada bansa. Yun yata yun? Yung. So, mag-a-idol na ata. Idol na sila. Ano pa ba yung mga natin sa wedding? Yun na. Tinitingnan ko yung researcher na. Hindi, joke lang. Wala kami researcher. Anong mga pinaka natatandaan yung or pinaka the best na regalo na lang na na-receive nyo naman? Pere. Pera. Puro pera. Wala kayong gamit na na-receive?
May na-receive ba tayong after na eh, nung nakatiran Meron naman. washing machine, no? Hindi yun wedding gift. Hindi, alam ko wedding gift. Hindi siya necessarily during the wedding, pero parang gift Hindi, yun. after a year na yun, nung birthday ko yun. Okay. Ano ba? Meron ba? Hindi, wala akong maalalang plat. Oven. Oven. Ah, Siguro oo. yung pinaka-solid. Panimula. Bukod sa pera, anong sanang natanggap mo nung wedding niyo? Wala eh. Wala naman akong... Kotse. Kung wala naman tayo. hindi naman syempre, wala lang. Ano lang, hypothetical lang naman to. Wala naman, Hindi, hindi mo tayo wala aasang nga. may magregalo. Wala. talaga ng kotse. Wala akong inasam na anything material. Kasi para Ako, sa akin, kotse. ang Tandaan pinaka-regalo, niyo yung kotse. Yan yung ang pinaka-regalo ko lang nung kasal ko is yung asawa ko. Yun! Ayun! Hanggang! Sa susunod, natawa na. Hindi pala, mali Mali podcast siya. pala. Sorry. Mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Ito ang row 4.